Shalom sa bawat kapatid. Pagpalain kayong lahat ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Binabati ko kayo ng buong pagmamahal at pag-ibig na galing sa ating Amang walang hanggan sa langit. Amen. Nais kong magbigay ng isang paksa. Bago ko ibahagi sa inyo ang aking paksa o ang ating paksa o paksang buhat sa Diyos na ibinubulong lagi sa aking puso, at ang paksa ay ang iyong pagkakakilanlan, ang tinutukoy ko ay ang ating pagkakakilanlan bilang nobya ni Kristo, at anak ng Diyos, bilang bahagi ni Kristo, at katawan ni Kristo. Naniniwala ako na dapat nating malaman ang ating pagkakakilanlan o identity bago ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ito ay napakahalaga. Pagpalain kayo ng Diyos lahat ng aking mga kapatid at sa lahat ng nagbabasa nito, naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Binabati ko kayo tulad ng pagbati ng ating mga apostol at ng ating propeta sa panahong ito na si kapatid na Branham. Bago tayo magsimula, gusto kong bigyan kayo ng maikling kwento para lubos ninyong maunawaan ang ating paksa ngayon. Bago iyon, ano ang halaga para sa iyo ang malaman ang iyong tunay na pagkatao? Ano ang pakinabang nito sa ating buhay? Sino sa inyo ang nakarinig ng kasabihang ito? Na ang mamamayang Pilipino daw ay parang isang pulubi na nakaupo sa isang kayamanan na hindi niya nalalaman, na siya pala ay isang mayaman, ang problema ay hindi niya ito alam. Siguro nasabi ng gumawa ng kasabihan na yan dahil sa likas na yaman ng ating bansa, mayaman ang ating bansa sa langis, mayaman sa likas na yaman, at sa ginto at marami pang iba. Ang maikling kwentong ito na aking ikukwento ay para lamang matulungan kayong lubos na maunawaan ang ating paksa. Ito ang kwento, may isang kaharian. At ang asawa o reyna ng mahal na hari ay magkakaroon ng anak at ito ang kanilang unang anak, ito ang panganay na anak ng mahal na hari, ito ang kanyang prinsipe, o isang tagapagmana. Ngunit sa araw ng ang mahal na reyna ay nangganganak na sa isang ospital, siya ay may kasabay na nanganak sa parehong araw at sa parehong oras at ito ay parehong batang lalaki. At sa tingin ko ay nakukuha nyo na ang kwentong ito, tayo ay magpatuloy. At nang ang dalawang sanggol ay ipinanganak sa parehong araw at sa parehong oras at ang bawat pagkakakilanlan ng bawat isa ay nakasulat sa isang dokumento at ito ay nakapaloob sa dalawang envelope. Bawat pagkakakilanlan at ito ay magkasama. Ngunit ang mga dokumento ng dalawang sanggol o ang pagkakakilanlan ng mga bata ay nahulog sa sahig ng unang nurse nang hindi niya nalalaman at nang dumaan ang pangalawang nurse pinulot niya ito sa hindi. Pagkaalam basta niya na lamang itong ihiniwalay at ipinatong sa isang sanggol at ang isa naman ay sa isang sanggol. Sa madaling salita, nagkapalit ang kanilang identity. Binago nito ang pagkakakilanlan ng bawat sanggol. Ang prinsipe na sanggol ay napunta sa mahirap na pamilya at ang sanggol ng mahirap na pamilya ay napunta sa isang kaharian ng mahal na hari. Alam ng unang nurse ang pagkakakilanlan ng mga bata. Hindi pa niya ito naaksyonan dahil kulang pa ang kanyang ebidensya. Kailangan pa niyang ailakip ang lahat ng ebidensya para magkaroon ng matibay na ebidensya para maibalik niya ang tunay na pagkatao ng prinsipe at maibalik ang tunay na prinsipe ng isang kaharian. Hindi pa uso ang DNA test noon kaya mahirap para sa isang unang nurse na humawak ng kaso para magkaroon ng matibay na ebidensya. Habang ang nurse ay gumugol pa ng mahabang panahon para sa pag-aayos ng ebidensya, ang dalawang sanggol ay lumalaki na sa kani-kanilang mga nakagisnang mga magulang. Maraming hirap, sakripisyo at insulto ang tiniis ng prinsipe dahil hindi niya alam ang tunay niyang pagkatao kung ano ang tunay niyang identity. Yan ang kondisyon ng bride ngayon, kailangan natin yung mga dokumento.
Ang tanging makapagsasabi lang ng tunay nating identity bilang anak ng Diyos, kaya gumagawa ng paraan ang Diyos para malaman natin ang ating tunay na identity. Nagpadala ang Diyos ng mga lingkod para ipaalam ang tunay nating identity kung sino tayo, at alam mo kung sino ang may hawak ng mga papel na iyon. Iyon ang haligi ng apoy na sama-sama sa ating mahal na propeta. Si Kristo mismo ang haliging apoy na iyon. Ang Espiritu Santo mismo ang may hawak ng iyong tunay na pagkakakilanlan o identity bilang mga anak ng Diyos. Makinig kayong maigi mga minamahal kong kapatid, kailangan nito ng gabay ng Diyos. Kung magagawa po ninyong umusal muna ng konting panalangin bago ituloy ang pakikinig nito, gawin po ninyo. Nais kong magtanong ng konti, sino sa inyo ang mahilig sa subject ng mathematics? Noong nag-aaral pa kayo, sapagkat kakailanganin natin ito upang lubos na maunawaan ang ating subject. Ito ay ang division, multiplication, addition o subtraction. Mga simpleng math lamang po ito. Pang grade 2 lang na mathematics ito, kaya lahat tayo ay makakasabay po dito. Magbibigay po ako ng simpleng halimbawa na lang ng isang buong pizza. At ang buong pizza ay hinati ko sa 10 bahagi, at aking ihihiwalay ang isang bahagi. At pagkatapos nito ay ihihiwalay ko rin ang isa pang bahagi. At ganon din ang gagawin ko sa mga iba pang bahagi hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang 10 bahagi ng isang buong pizza. Ngayon, ako po ay mayroong tanong. Ang isang buong pizza ba na nagkaroon ng 10 bahagi na magkakahiwalay ay naging 2 buong pizza ba? Pwede na ba nating sabihin na ang pizza ay naging 10? O ito'y nananatiling isang buong pizza pa rin, na nahati sa 10 piraso. Isa pang katanungan, kapag hiniwalay ko ba ang isang bahagi ng isang buong pizza na hinati sa 10? Kumpleto pa rin ba, at masasabi pa rin ba nating isang buong pizza pa rin ito kahit wala na ang isang bahagi? Ito ay napakasimpleng konsepto lamang pero napakahalaga nito upang maunawaan natin ang Godhead. Kung minsan nagkakaroon tayo ng maling hatol sa ating mga nakikita o naririnig o nababasa. Gaya ng halimbawa, may isang tinapay at ang tinapay na ito ay hinati ko sa 2. Maraming nagsasabi na ang tinapay ay 2 na ngunit ang totoo ang tinapay ay hindi naman talaga naging 2 kundi isa pa rin ito. At gaano man natin karami hatiin ang tinapay, ito'y mananatiling isang tinapay. Gaano man karami ang paghahati-hati ng Diyos ng kanyang sarili, sabi nga, we are part of God. Gaano man karami ang part of God na lumitaw, o divide niya ang kanyang word sa bride, at magkaroon ito ng maraming membered body, still ang pagka-Diyos ay hindi naging 2 o higit pa. Ito'y mananatiling isa, dahil sa mga salitang ginamit. Sana nauunawaan na ninyo ang salitang, God unfold Himself. Pansinin po natin ang mga salitang ginamit ng ating prophet. Habang nasa guidance siya ng Holy Ghost sa pagpaliwanag ang Godhead. The prophet always used the word part, portion, divide, entire. 17 So, you see, if you were in the foreknowledge of God, then you are becoming a part of God. And the only way you can be a son of God or a daughter of God, you had to be a part of God. And God isn't complete without you, has to be. That's right. 'Cause there is only one resource of eternal life. And that is God, and Him alone has eternal life, see. Now, and you were a part of Him. In so much that you're an attribute, or in His thinking in the beginning. And that, because He thought of you in the beginning, it gives that little tug towards Him. That's what has to be quickened. Some of them will never be quickened,
They just don't have it, that's all. 650120 Lean not unto thy own understanding. Rev. William Marion Branham. God was in his Son. He had the Spirit without portions. We have it by portion, but if you taken a little deeper of water out of the whole ocean, the same chemicals that's in the ocean will be in the water. The deeper full. 580519 Life. Rev. William Marion Branham. When God divided himself at Pentecost, breaking up the pillar of fire into little, bitty pillars of fire, and went and hung over the people, and the Holy Spirit come on them. If God divided himself among us, every time one adds himself to us, 50-1220 identified with Christ. Rev. William Marion Branham. But in the day when the Son of Man will be manifested, revealed, brought back the church together with the entire deity of God amongst his people, showing the same visible signs, manifesting himself like he did at the beginning when he was manifested on earth in a form of a prophet God. Oh, glory! 65-1128 God's only provided place of worship. Rev. William Marion Branham. Gaya ng the Word, Logos, is a part of God, the light that came out of God is a part of God. Gaya ng, you are a part of God, you are attributes of God. The bride is the attributes of God. Hindi sinabing nagmana lang ng attributes na buhat sa Diyos ang bride, kundi ang bride mismo ang isa sa attributes ng Diyos. Halimbawa na lang, kung ang Diyos ay may 10 attributes, magiging kulang na ito kung wala ang bride. The bride is one of the attributes of God. God has many membered body, pero kung sinabi na ang bride ay flesh of his flesh and bone of his bone, at bilang tipo nito ay si Adan at Eva, masasabi ko na bahagi pa rin tayo ng iisang katawan. God is unfolding himself. Parati kong binabanggit yan dahil nasa message yan. The deity was divided. The cloven tongue of fire in the day of Pentecost was divided. God expanded himself and the bride is part of his expansion. The bride is part of God, part of his eternal life, part of his gene. Word of his word, flesh of his flesh, bone of his bone. Hindi gumamit ang prophet ang salitang nagmultiply ang Diyos, o naging dalawa na ang Diyos. God is one, and our Lord Jesus as a Son of God is part of that one God. Hindi sila pwedeng sabihing dalawang Diyos, kung ang ginamit na salita ay part. There is only one deity, and that's God. And God can't duplicate himself, na magkaroon ng two fullness of deity. One fullness is in the Father and one fullness is in the Son, magiging dalawa na talaga ang Diyos niyan pag ganyan ang nanyar. Anong sinabi? All that has in God was poured into Christ and all that was in Christ was poured into the church or bride. Nakita nyo ba? All that God was, He poured into Christ, and all Christ was poured into the church, the believers. 63-0728 Christ is the mystery of God revealed. Rev. William Marion Branham. Your identity is a part of God, bahagi ka ng Diyos, sana makita mo iyan. Ipapahamak ba ng Diyos ang kanyang bahagi? Magagawa ba ng Diyos na hayaan ang kanyang daliri na nakadaraang sa apoy ng impyerno? Your name is written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. You're His seeds. We did not duplicate God but we are part of God, part of His deity lays in the bride. We are His body and our Lord Jesus Christ is the head and we are the whole body of God. We are part of God,
Kung wala ang kanyang katawan siya ay kulang. Kung wala ang kanyang ulo siya ay kulang. Kung wala ang bahagi ng kanyang attributes siya ay kulang. Kung tayo ay isa sa mga attributes ng Diyos, therefore kung wala tayo, kulang ang attributes ng Diyos. We are one of His attributes, mga katangian tayo ng Diyos. Jehovah God is unfolding. From Father of Creation, Son of Redemption, and Holy Ghost. He take His part, we are His part. That's why tinubos niya tayo. Redeem means bring back. Sometimes nag-iisip tayo na portion lang ng Holy Ghost ang pagiging bahagi natin sa Diyos. Sometimes nag-iisip tayo na part lang ng deity ng Diyos ang pagiging bahagi natin sa Diyos. Sometimes nag-iisip tayo na yung word lang ng Diyos ang pagiging bahagi natin sa Diyos. No, our whole being is a part of God, even the body. God became tangible in us, in His Son, and today in His body, His bride, because we are part of the Son, our whole being, soul, body and spirit. Remember, kasama natin ang body sa eternity, mapa-heavenly o earthly body pa ito. Ngayon maaaring magtanong kayo, ano ang Bible verse context ko? Still 1 John 5:20. This is the true God and eternal life, all is mentioned, all is a part, all have eternal life. All is a part of God being God. Man are made to be God according to our prophet, but our dominion is on earth, remember. Sinabi ang mga salitang ito na, this is the true God and eternal life, after the period, not after the comma. 1 John 5:20. And we know that the Son of God is come, and hath given you as an understanding, that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life. At lahat ng family of God is mentioned. At taglay ng lahat ng family of God ang one name na ito, Lord Jesus Christ, the bride is part of that name. But when He paid the price of redemption, God gave Him a name above every name. Even all the family in heaven and earth is named Jesus, and He exalted His throne so high till He has to look down to see heaven. That's the difference. The way the world treated Him, and the way the Father treated Him when He come up. 61:0205 Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Rev. William Marion Branham. But I tell you the very important things, but within the family of God there is one God, and that's the Father, the mastermind of all. Amen. 1 Corinthians 8:6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. John 20:17 Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. God bless you all. Panahon na po ito ng brotherly kindness. Dapat nang maging isa ang kanyang entire bride. We are all brothers and sisters in Christ. We are part of each other. We are one. May nagtanong sa akin isang pastor. Ganito ang kanyang tanong. Ito ay eksklusibo sa anak ng Diyos. Ganito ang tanong niya, Brother Tanil. Ang anak ba ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos o hindi? Eksklusibo ang kanyang tanong sa anak ng Diyos mismo. Sabi ko sa kanya. Kailangan maging specific ang question mo para masagot kita ng specific answer. Ganito ang maaari kong maisagot sa kanya, depende sa pinatutungkulan niya. Kung ang tinatanong niya ay Diyos ng nobya ni Kristo o kanyang katawan which is the bride,
sasagutin ko siya ng 1 Corinthians 8:6. Sabi dito, meron tayong iisang Diyos at yun ang Ama at meron tayong isang Panginoon at yun ang ating Panginoong Hesukristo. Therefore ang ating Panginoong Hesukristo ay ating Panginoon at hindi Diyos. Sabi diyan meron tayong isang Diyos, yun ang Ama ng ating Panginoon, ngunit kung ang tinatanong niya ay ang pagiging Diyos ni Lord Jesus, my answer is yes. Dahil sa siya ay bahagi ng Diyos, at nanahan sa kanya ang buong kapuspusan ng Diyos, siya ay Diyos ngunit hindi sa nobya, siya ay Diyos ng creation. Dahil from the beginning, kasama na siya ng Ama. Bilang bahagi ng Diyos, sa lahat ng attributes ng Diyos kasama siya nito, bilang Father of Creation, kasama siya, bilang Son of Redemption, kasama siya. Bilang another comforter which is the Holy Ghost, still kasama siya. He is the mechanics of God, God is the dynamic. Kulang ang Diyos kung wala ang kanyang bahagi. Magiging freak God ang Diyos kung wala ang kanyang bahagi. There is nobody can add anything to it or take anything from it. If you would, it would be a freak body of God. It would have maybe like 6 fingers on one hand, or 3 arms, or something, to add something, to take something away from it and be 1 arm short, 1 finger short. It's the complete body of Jesus Christ. And in Christ, being the male, the groom, the bride is represented in him also. And these two are one. At that day you'll know that I am in the Father in me. I in you and you in me. What a complete picture. 650801 E-Events made clear by Prophecy Rev. William Marion Branham. God bless you all. Shalom.